Yo, good morning mga katong. Sayan, putol na yung vlog natin kagabi. So, yan, magandang mga po. Magluluto ako dito ng ulam. So, nagdala sila ng makina ron sa dulo at patutubigan ng giniutol yung patola pati yung upo. Luluto lang muna ako bago ulit kami ni Greg magsimula ng balag, gawa sa balag. So kuan, ito cauliflower, repolyo, kasi ito pinakuluan ko itong munggo para mamaya ang halik. Pero ang musal natin ito gulay. Ali si Bato po mga katongs, nagpapatubig pa. Yan, pinapatubigan. Niyayari niya itong patubigan. So yung nagawa namin kahapon, na batakan na namin alam ba yung mga serga doon sa bungad pati. Tapos dito na kami nagsisimula sa tagliran. So muna natin, aabangan na natin yung serga at saka alambre yung paikot para puro hila na lang tayo ng alambre. Tapos yan, dala ni paring Jay nga po pala ito kahapon, itong release net po. Bali nagpa-order na ako ng 10 sa kanya. Yung kukulangin madali lang naman para matansya natin kung ilan yung gamit. So nagpa-order muna ako ng 10. At ito po ang pangalan nung ina-orderan namin sa Shopee, yung Judy Farmhouse. Ito po, Judy Farmhouse. Yan po, search po sa Shopee. Bali ang order po ni parang Jay dito 390 isang piraso. Ang haba po niya is 100 meter, tapos ang taas niya 8 feet. So ito yung ginagamit nating trellis net. Mamaya po pakita ko sa inyo pag binuksan ko ito. Sarap ng almusal natin, gulay. May repolyo, carrots, at cauliflower. So sinawagan natin ng konting baboy. Sabi ko kay Utol, patubigan ulitong patola. Ito yun na, pati yung upo. Habang nagkukuhan kami ng balag ni Greg, tapos si Bato nagpapatubig din sa taas. Ayan, yung patola natin, yung iba gumagapang na, mataas na. Ayan, gagapang na po yan. Yung okra natin doon, ganda ng tubo, buhay pa na lahat. Kala ko maraming hulipin. So nagulat ako, iniikot ko kaninang maga-maga, malalaki na. Yan. Namaya pa i-spray ko ito pagka natubigan kasi aalsa yung mga hayop yan. So pa-spray natin ng alika. Okay, luto na po ang ating ulam. Yung isang gulay sa umaga. Sarap. Baligisa lang po sa kamatis to. Tapos yun lang, wala nang toyo, wala nang oyster sauce. So konting patis, tapos yun, hindi na betchin, wala nang betchin.
Ano? Ito masarap, cauliflower. Kain po tayo. Papalaban na naman kami ni Greg sa pagpukpok sa serga at saka pagtali. Kaming dalawa lang kasi nagkuha nun, tatali. Pagka naghila na at nagtali na sa mga bukawi, yun. Marami na kami. So, tuwing bibiyahe po kasi yung sangitan, bumibili ko na ito. Tulad nung huling biyahe ko, bumili ko ng repolyo. Mura lang po kasi kilo doon. Ang kilo lang ng repolyo doon 35, yung cauliflower 40, yung carrots 40. May binibilang po ang per kilo doon. Nakabili tayo kilo-kilo. Yan, tuwing bibiyahe, ganun ang ginagawa ko noon. Kaya may stock tayo dito mga gulay. Kaya ilan na lang yan? Ha? Hindi, ito hanggang dito sa may Alambrena. Okay, balik na tayo dito sa Bagsasorga. Yan nga po, mas nililinis din ni Utol yung mga baging dito na sigarilyas kahapon, sinunog. Dito tayo magsimula. Bali, papaikutan natin ang Sorga muna. Yun doon sa bungad, tapos na yan. Hilahin mo na lang. Kong, alalayan mo muna.
Okay mga katong, ayan po. So nagkakadkad na nga po kami ni Greg ng alambre. Yung paglagay namin serga dito sa bungad, sinasabayan na namin ng lagay ng alambre sa taas kasi meron ng batak ng serga din doon sa dulo. Kaya pagka nilagay namin doon, tinali doon, dito namin babatakin, tsaka pupukpuin yung serga para humigpit. So inuna nga po namin lagyan kahapon yung mga alambre serga doon sa dulo, sa may bungad, para dito pagka tulad yan, itatali ni Greg yung alambre doon, eh man nakabatak na. So mayayari na kami dito, lahat ng alambre sa paayon na yan, dalawa na lang. Yung doon kumpleto na, bali lalagyan na lang namin puro pahalang, tapos sergahan naman doon sa kabila. Yung kabilang side wala pang sergahan, pero yung kabilang side meron na. Kaya dito naman kami pagkukan mamaya magseserga, sabay hila na rin ng alambre sa ibabaw. Yung pahalang naman po yun. So pagka nayari rin natin ilagay yung pahalang, eh magtatali na sila sa bukawi, mapagtali na sila bukas. Sa ngayon pinapatubigan ni Utol, ayan ni Bato yung siling panigang, dahil nayari ni Utol patubigan yung upot patola kanina, pinadiretso na sa siling panigang si Bato, natapos na patubigan yung dito sa palaya. So yan, ganyan ginagawa namin buhat kanina. Pagka natali na ni Greg doon, babatakin ko naman dito. Tapos pupukpukin ng sagad dito para mabatak na talaga. Hanggang bukas mayayari kami magkabit ng alambre pati pahalang. So makalawa puro tali naman nun, tapos may kakadkad na natin yung trellis net. Pag natali nila, pwede na natin lagay yung trellis net. Tatali pa kasi nila yung bukawi sa pahalang na alambre at saka sa ayun sa taas, sabay itatali yan para pag tali ng bukawi at alambre wala na, naglaban na nun. So doon natin ikupan naman yung trellis net, ilalagay pagka natali na ibabaw. So yun na lang, pagka nailagay na yung trellis net, tapos na. Kuha na lang pala yung mga one ply sa taas, pero mabilis na yun hanggat maliit yung palaya, pwede pa naman na hindi pa ikapit yun. Kahit na pag nagsesete na ang palaya, doon natin kapit para, diba, kung maluwag naman pwede natin kapit kagad. Pero magyayari namin gawin tong balag, palilinis na natin yung sa may sitaw doon at tataniman natin. Pinag-iisipan ko mga katong yung pipino or okra, kasi tingin ko pwede na ipipino rin kasi lipas na yung mga gumuguhit. Kung natatandaan ko kasi mga katong, February nagtanim ako ng sitaw dito dati sa may ilalim din ng sili, nung unang sili natin dito February. So hindi naman hindi naman nagkatamay dahon. Kaya tingin ko naman yung patola, wala naman gumuguhit, nasisira yung dahon. Yung mga bagong patola natin hindi nasisira, kaya alam ko lipas na yung naninira.
Ayan mga katongs, oh. Hindi na makatayo. Ay, nangihingalo na yung kambing, oh. Tingnan mo. Hindi na makatayo. Sige, baon yun. Baon yun. Patay. Ganyan po yung nangyari dito sa karamihan. Nung kami nag-aalaga kasi yan, napaparami na natin. Naging 11 na po yan eh. Pero 7 lang dinala nila boss dito yan, 7. So napagpanak na, napagpalabas na tayo 4. Tapos noong December, ay kailan ba umuwi si boss nung nakaraang taon, yung June, July. Pinagawa nga po ni boss ito yung kulungan dito sa sulok. Tapos buhat nung nakulong dito si Apong Boy na nag-alaga. So buhat nun, bago magpasko, isa-isang namamatay. Pinapakita sa amin ni Apong Boy ng mga nanghihina. November, December, yun, mga nagkakamatayan. So ang natira 4 na lang po. Yung isang barako, tapos dalawang inahin, isang inahin, tapos yung isang dumalaga, tapos yung isang maliit na puti. So nitong December, January, binalik uli sa amin ni Paring Jay. Bali si Bato na nag-alaga. Nung binalik sa amin yan, kuha na lang din yan, 4. Opo, 4 na lang. So nung nakaraang linggo, namatay naman yung isa, yung maliit na babae, yung puti, si Malos. Maamong puso yun, kaso namatay, payat na payat. Tapos ngayon ayan, namatay na naman yung isa. So ang natitirang kambing na lang dito, 2. Tapos yung isa ko kasi na yun, binili lang ni Boss Jan yun, kasi may nagpabili sa atin na doble yung binili. Tapos ngayon sabi ko parang baka gustong bayaran ni Boss Jan yung sumobrang isa, yung binayaran. Kaya ngayon 3 pa yan. Ito na lang po yung natitira sa 11, itong isang puti na yan at saka isang barako. Nung mga namamatay ho yung kambing, kasi mga naghihingalo pa lang eh. So sila Greg gustong katayin. Nung kinatay nila, nakikita nila yung mga buhol-buhol na tali sa loob ng tiyan. Bali 3 beses po na nakita nilang ganun sa mga namamatay. So ang pangko, ang hinala natin dito yung mga tali nakakain ng mga kambing buhat nung nakulong dito. So ngayon ang gagawin ko, yung natitira na lang na 3 nito,
ipatatali ko na lang kay Bato, tapos doon ko na lang iwan. Babalik uli namin doon sa likod ng kubo. Buti pa nung nandun sa likod ng kubo, kahit na nababasa sila doon, hindi nagkakasakit. Dito buhat nung nalipat dito, mga nagkakamatayan. Kaya siguro alisin muna natin dito. Sayang, dami na sana. Bali ang namatay na po sa dati naming alaga, siyam, kasi dalawa na lang natira eh. 11 nga po yan buhat nung naikulong dito. Tapos mga buntis pa, may mga bagong nanganak pa nung bagong lipat sila dito. So yun, mga napeste. Kaya sabi ko sa nila, itali na nila yung total, 3 lang naman yan, tali na nila. Isugan na lang namin dun. Sinusugan na ni Bato yan, sinugan niya doon sa kabilang lote. Kaso binawal daw pagsugahan to, kaya hindi na nilabas ni Bato ng 3 araw. Kung malago na may damo pa rito, kaya sabi ko hayaan muna rito. Kaso yun nga, namatay na naman. Sayang mga katongs.